Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates, guys. Hindi ito mag-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Earth sign sa mundo, okay? Kung hindi ka nakaka-relate, hindi ka nakaka-resonate, okay lang yun, huwag mong pilitin. May mga next readings pa naman tayo, okay? So, pwede magkapalit-palit roles ha. Pa-comment na lang dyan sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin, nagpapakita ng suporta. Natutuwa ako sa mga nagko-comment po ha. Maraming salamat po sa inyo, sa suporta po ninyo. Simulan na natin, Earth sign. Kunin ko muna yung main energy mo. And then, ang person mo. Love reading po ito. Oh, this is you, King of Coins, Earth sign. King of Coins and the Death card. So, I feel like either may nag-end sa buhay mo, sa situation mo, or maybe may ready ka nang i-end sa buhay mo. Okay? You are the King of Coins. You are someone na parang you are grounded, alam mo yon, yung parang alam mo sa sarili mo, sa buhay mo na, kaya ko naman eh. Kaya ko. Kaya kung ano man yung i-end ko, ano man yung sisimulan ko, ano man yung, kumbaga kung yung iba nangyari na, nag-end na. Kung ano man itong ending na nangyari na ito sa buhay ko, alam kong kaya ko yung mga susunod na dadating pa sa buhay ko. Kasi ito nga bagay na to, kinaya ko eh. Kumbaga may mga pinaguhugutan ka rin para masabi mo sa sarili mo na kung ano man yung dadating pa, walang-wala na yun. Okay? Sa kung ano man yung mga nangyari sa'yo in the past. By the way, iba yung setup ko ngayon, medyo maingay. Pag may mga dumadaang tricycle or motor or what, pagpasensyahan mo na lang, ano. Yeah. Kunin natin yung main energy ng person na kakonect mo. Main energy ng person na kakonect mo. Hindi siya okay ngayon. The Five of Pentacles, itong person na to is currently sad. Pwedeng namamblema siya. Pwedeng financially para sa iba. Pero yung iba, pwedeng hindi naman financially. Pwedeng nalulungkot siya kasi pwedeng hindi niya kayang maging present sa buhay mo ngayon. Okay, pwedeng spiritually connected kayo. Kumbaga gustuhin man niya na makasama ka, na maging parte ng new beginnings mo or kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, parang hindi niya kayang maging part niyan. So, ito yung nagiging dahilan para malungkot siya. The High Priestess. So, may spiritual connection sa inyo na itong taong to. And with the Justice card, this is Libra energy. Might be, you could be married with this person or you are married in your past life. Pwedeng may marriage na involved or yung iba naman pwedeng yun nga sa career or sa the world is here. So pwede may pagkakalayo sa inyo ng person na ito. Pwedeng with the lovers. I don't know, yung iba pwede may partnership or may naging relationship sa inyo. But with the Ten of Swords, pwedeng nag-end na ito or pwedeng may naging kontrata sa inyo in the past. But like, nag-end na yon. Okay, person nakakonect, emotions ninyo sa isa't isa ng taong ito. Wait lang guys. Okay, so I'm back. So, umupo lang ako, no? Kasi kanina nakatayo ako. So, emotions. Punta tayo sa emotions ninyo. Wait lang guys. Ayan, masyado kasing mataas. So, binaba ko lang konti. Emotions ng taong ito at ikaw sa connection ninyo. You do over the Hanged Man. So, yung iba sa inyo pwede naghihintay ka sa person na to, kung ano yung action niya, ano decision niya, or might be, I don't know, there's no movement. No? And, you do over the Moon. Pero spiritually, hindi ko
Kumbaga pwedeng sa physical world, walang movement pero spiritually nakikita ko may movement. May nangyayari sa inyo. Parang as simple as, minamanifest mo siya through your dreams or nakikipag-connect ka sa person na ito through your dreams. Pwedeng nagkakaroon kayo ng connection doon. Diba? Pwedeng nagigising ka with regards sa iyong purpose, kung anong gusto mo sa buhay mo, kung bakit ka naging matapang. Kumbaga, pwedeng spiritually, wala itong person na ito. I mean, physically, wala ito siya dyan sa buhay mo, but spiritually, pwedeng nandyan siya. Okay? You do have the Chariot, Cancer energy. So, nakakita tayo ng movement dito eh. Pero more on spiritual. So, yung iba, pwedeng nagigising ka sa connection ninyo ng person na ito. Ano ba yung naitutulong niya sa'yo kahit wala siya. Or so on and so forth. And, this is 3 major arcanas by the way ha. 3 major arcana yung lumabas doon sa side mo na yon. Emotion ng person na ito para sa'yo. You do have here the Page of Coins. Okay. Followed by the 8 of Wands and the 8 of Cups. Ayan. Okay. Wait lang guys. Okay. So anyway, punta tayo sa person na to, emosyon niya sa'yo. Page of Coins. Malungkot siya. Malungkot siya kasi parang gusto niyang, may gusto siya ibigay or may gusto siyang i-present sa'yo or might be, sabi ko nga, pwedeng gusto niya maging ma-involve sa'yo. Like maybe sa kung ano mang ending or nangyayari sa'yo or maybe new beginning, parang gusto niya maging present yan because yung coins for me is showing here as like gusto kong maging, kumbaga gusto ka nandiyan ako sa tabi mo, natutulungan kita, nasasabihan kita or nakakausap kita. The 8 of Wands is here. Pwedeng ang main problem or pinakadahilan is pwedeng yung family, but also yung 8 of Wands is showing to me as bakod. So, pwedeng parang may boundaries sa inyong dalawa ng person na ito. Like, hindi siya basta-basta pwedeng ituloy yung connection kasi may harang, may balakid, and or pwedeng hindi niya mai-present yung gusto niyang i-present or maibigay yung mga gusto niya ibigay sa'yo. Pero nasa isip niya in the future, sana may present ko, may bigay ko sa'yo. The Hermit is here. This is Virgo energy. I don't know, the feeling is, or the energy is parang mother or mother figure. So, ano ang future for the both of you ng person na ito? 9 of Coins, okay. Temperance and the Hermit. Alam mo, napakaganda ng card na lumalabas sa'yo ha. Kasi why? Sa side mo, ang dami talagang major arcanas na lumalabas sa'yo. So, talagang spiritually, nag-guide ka na eh. Pwedeng in the future, with regards to your home, may changes, improvements ang nakikita natin dito. Home, house, you are even looking, the Temperance here is parang blooming kind of energy. So, gumaganda, pumupogi, or pwedeng, kasi nga, pwedeng nafo-focus ka rin sa, sa physical mo, sa skincare. Yung iba may mga dinagdag na skincare or so. And, might be, you're really listening to your guides. So, may nakikita akong ahas. So, might be, bago ako manood ng video na to, may mga napanood ka, or may mga pinanood kang video na may kinalaman sa ahas, or something na, or maybe once nagkaroon ng kwento na dyan sa bahay ninyo may nakitang ahas. This could be your reading, something to do with snake. Especially kung yung bahay ninyo is hindi naman siya talaga, hindi naman talaga siya gubat para magkaroon ng mga ganon. Anyway, what will happen in the future sa side ng person mo? 2 of Swords. Okay, may decision na kailangan gawin nitong person na to. Like, the Judgment. Pwede maging mas malinaw sa kanya kung anong gusto niyang gawing decision. And maybe with the 4 of Wands, may kinalaman nito sa home.
And I feel like with the Eight of Wands, Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, pwedeng itong person na ito magpo-focus siya sa trabaho, sa career. Why? Kasi gusto niya makaipon. Gusto niya makaipon kasi might be with the Three of Coins, gusto niyang, like, kung malayo siya, gusto niya mag-reconcile sa'yo, or gusto niya makipagkita sa'yo. The Emperor and the Two of Cups is here. Gusto niya na new beginning with you. And so, alam niya na in order for that to happen, kailangan kong mag-ipon, kailangan kong kumayod, kailangan kong ayusin ang trabaho ko para makaipon ako, para makita kita, para magkaroon ng something sa ating dalawa. Like, you are the Temperance. So, in the future, ginagawa ito ng person mo, pero you're patiently waiting. Alam mo yon, the Hermit and the Temperance is here. So, nakafocus ka sa pera kasi nakafocus din sa pera yung person mo eh. And nakikita natin dito, maganda dito, walang expectation. Walang ibig sabihin na naghihintay ka pero hindi ka naghihintay kung hanggang kailan. Mas nakikita natin, naghihintay ka pero habang naghihintay ka, nagpo-focus ka sa sarili mo. That's your energy. Okay? Kasi napaka-matured mo na dito eh. Spiritually, pwedeng physically, napaka-matured mo na rin. And mentally, which is yung iba sa inyo, hindi ka, pwedeng dumaan ka sa death and rebirth with the death here. So, pwedeng dumating din sa point mo na naging immature ka. Well, lahat naman dahil ibig sabihin sa age, no, may age talaga na magiging immature ka during that time. Pero yung sa'yo kasi pwedeng with the death and rebirth, pwedeng may mga biglaang changes sa buhay mo. Pwedeng mentally, spiritually, or physically. Sabihin na natin ganun. Pwedeng nagkaroon ng mga improvements sa'yo. Basta more on new beginnings na may kinalaman sa sarili mo. Tapos yung person mo may kinalaman din sa sarili niya. Pero ang priority niya kung bakit niya gagawin yon ay dahil para sa'yo. Para sa inyo. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.